Minsan lang sa buhay natin, darating ang mga pagkakataong magpapasaya ng husto sa buhay mo. Kaya kung dumating man ito ngayon, sana huwag nating palampasin ang bawat pagkakataon. Baka kasi hindi na yan ulit dumating sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ako at si Benji lang ang naiwan ngayon dito sa bahay. Umalis kasi ang papa niya at si Arturo. Magbibisita lang daw muna sila sa farm. Kaya, eto. Dahil nagkukulong sa kwarto si Benji, andito lang ako sa labas. Pinagmamasdan ko lang talaga yung mga halaman dito habang nagpapalamig. Medyo mainit kasi ang panahon. At dito sa bakuran, medyo maginhawa dahil sa ihip ng hangin at lilim ng mga dahon sa ilalim ng puno. Sa paglipas ng mga oras, may kakaiba akong naririnig. Para kasing may naungol kaya ito. Nagtungo talaga ako kaagad sa silid ni Benji. Tulog siya na nangingisay tapos naungol na parang binabangungot. Kaya ito, nilapitan ko kaagad. At nang hawakan ko siya para gisingin. Hala, sobrang init niya talaga. Buti na lang talaga't nagising. Kaya naman, inalagaan ko muna kasi kami lang talaga yung tao dito. Wala nang ibang mag-aalaga sa kanya, kundi ako. At dahil masama yung pakiramdam niya, magluluto ako ng lugaw. Ganon kasi ako kapag masama yung pakiramdam ko. Gusto ko ng lugaw na mainit para pagpawisan ako. Kaya naman, nang maluto na yung lugaw, nagtungo na ako kagad sa silid ni Benji. At eto, kakakainin ko na muna siya ng lugaw. Benji, kain ka na muna. Huwag ka na munang magalit. Ipagpaliban mo na muna yun. Magpalakas ka na lang muna at kapag magaling ka na, saka ka na lang ulit magalit sa akin. Ano yan, Bal? Lugaw to, Benji. Ako ang nagluto. Salamat, Bal. Wika ni Benji na eto. Kinuha yung lugaw na dala ko. Tapos, kinain niya. Naguluhan ako bigla kasi di ko inasahan na ganun niya kabilis tatanggapin yung lugaw na dala ko. Akala ko kasi papalayasin na naman niya ako. Pero eto, kinakain na niya yung lugaw. Oh, bakit nakatayo ka pa dyan, Val? Kumuha ka na din ng lugaw at sabay na tayong kumain dito sa kama ko. Napangiti talaga ako dahil sa sinabi ni Benji. Kaya naman, kumuha na ako ng lugaw ko at eto. Naupo talaga ako dito sa kama at sabay kaming kumain ng lugaw. Nagtataka talaga ako. Ano nangyari? Bakit parang mabait si Benji ngayon? Kaya ito, di na ako nagsasalita. Kumakain lang ako ng lugaw habang pinagmamasdan siya. Masarap. Gusto ko pa. Wika ni Benji. Kaya naman heto, nagmadali talaga ako na ikuha ulit siya ng lugaw. Baka kasi magalit kapag nabitin sa lugaw.
Pero nagtataka talaga ako. Parang nagbago bigla si Benji. Dahil ba yun sa mataas na lagnat? Masarap yung lugaw, Bal. Kailan ka pa natuto magluto? At saka yung sardinas, ikaw din ba yung nagluto nun? Oo Benji, ako nga. Simula kasi nung nawala ka, laging si mama lang yung kausap ko. At ayun, madalas na tinuturuan niya ako na magluto sa kusina. Para daw kapag nakita na ulit tayo ipagluto lang daw kita at mawawala na daw yung galit mo sa akin. Val, tapos na ako kumain. Hihiga na ulit ako, ikaw ba? Anong gagawin mo? Wala naman Benji. Baka sa labas lang ulit ako, magwawalis sa bakuran. Ganun ba? Kung gusto mo, mahiga ka na lang dito sa tabi ko. Bantayan mo na lang ako. Benji, seryoso ba? Okay lang sa'yo? Val, ayaw mo ba? Gusto ko Benji. Teka, dadalahin ko muna sa kusina yung mga kinainan natin. Kaya ito, nagmadali na talaga ako. Hinugasan ko muna yung mga kinainan namin. At bago ako bumalik sa silid ni Benji, nag-toothbrush muna ako. At inamoy ko yung kilikili ko kung mabango pa ba. Mabango pa naman. Kaya ito, bumalik na ako sa silid ni Benji. At ang una kong napansin ang una na inilagay niya sa gitna ng kama. Hindi na ako nagtanong kung bakit may unan sa gitna ng kama. Alam ko na ibig sabihin nun. Kaya ito, nahiga na ako habang si Benji naman nakatalikod sa akin. At ito, hinawakan ko yung leg ni Benji. Kaya lang nagulat siya sa ginawa ko. Sorry, hindi ko sinasadya. Tinitingnan ko lang kung mainit ka pa. Okay lang. Pero wag mo nang uulitin yun, Bal. Sorry. Lasing ako nun, Benji. Bal, hindi yan. Ang ibig kong sabihin, yung paghawak mo sa leeg ko. At saka, ayoko nang marinig yung salitang yan. Sige Benji, pero may tanong ako. Galit ka pa din ba? Val, huwag ka na munang magsalita. Ayokong makarinig ng kahit anong ingay. Kaya ito, natahimik na naman ako. Baka magalit si Benji kapag nagtanong na naman ako. Pero, mas okay na yung ganito. Mas kalmado na siya. Kaya naman, nakahiga lang ako. At eto, pinagmamasdan ko lang siya habang nakatalikod. Mas okay na talaga yung ganito. Kaysa naman, nagtatago siya. Ang mahalaga, magkasama na kami sa isang kama. Val, alam kong pinagmamasdan mo ako. Oo. Paano mo nalaman, Benji? Val, di na mahalaga yun. Pero, pagmamasdan mo na lang ba talaga ako? Benji, teka lang. Anong ibig mong sabihin? Val, alam mo na yun. Sa mga sandaling to, di ko maunawaan si Benji. Ano ba talagang nais niyang iparating sa akin? Hanggang sa eto,
Humarap na siya sa akin at tila ba bumagal ang mga oras nang sandaling magtama ang aming mga tingin. Isang sandaling parang tumigil sa pag-ikot ng mundo. Val, ilabas mo na. Ang alin, Benji? Alam mo na yun, Val. Ilabas mo na yung paborito ko.